Si Pangulong Duterte po ay top 1 po sa survey sa senatorial election. Isa lamang po ibig sabihin niya, mga kababayan. Alam nyo kung ano? Hindi po effective ang paninira nila sa mga Duterte. Kahit ano pong paninirang gawin nila kay Pangulong Duterte, his accomplishments, his legend na mga nagawa at mga na-accomplish nung siya'y Pangulo ay magsasalita laban sa mga paninira ng mga animal na yan. Yan na nga huy sinasabi natin, di ba? Kasi nga po, etong mga tanso, etong mga nagpipretend na lumipat na at kesyo anti-Marcos na daw, sinasabi nilang ipagtanggol naman ninyo si Pangulong Duterte. Ilaban nyo naman si Pangulong Duterte. Mga ungas, organic ang followers ni Pangulong Duterte. Hindi niya kailangan ng mga taong magtatanggol sa kanya, mga influencer. Para talagang wala kayong mga alam, mga bobo. Kayo po ay walang alam ho sa totoong kung sino si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, ipagtatanggol yan ng kanya mismong accomplishment. Hindi kailangan ng vloggers niyan na tulad na ginawa ng Marcos nyo noon, na kailangan pa humingi ng tulong sa mga vloggers. Si Pangulong Duterte, organic po ang followers niyan. Ibig sabihin po, si Pangulong Duterte, magsasalita ho yung mga accomplishment at mga ginawa niya na mga bagay. Ay itong bagong lipunan na ito, halatang halata ka Brad, halatang halatang ikaw ay walang alam. Sa madaling salita, tanga, bobo. Sa madaling salita, humangmang, wala kang alam kung sino si Pangulong Duterte. Nakikisawsaw ka sa mga Duterte kasi gusto mo lang makuha ang mga DDS. Yan ang totoo. Kaya ang tinatarget mo ay yung mga lehitimong DDS tulad ko. Animal ka. Hindi ka magtatagumpay. Dahil ang mga tunay na DDS, organic. Ang mga tunay na DDS, hindi ho umalis sa tabi ni Pangulong Duterte. Ikaw, isa ka lang sausawerong gusto mo lamang ng fame. Diba? Pasensya ka na. Hindi ho lahat ng DDS katulad ng tanso. Oo, meron ding mga nagpakatanso. May mga nagpabudol. Pero marami ho dyan ay hindi katulad mo. Animal ka. Yan ho ang totoo. Kaya kung pwede lang, itigil mo na yung katarantaduhan mong sumausaw sa mga Duterte supporter. Hindi ho namin makakalimutan bago lipunan ang paninira nyo ay Pangulong Duterte. Siniraan nyo, binanatan ninyo, inaway ninyo si Pangulong Duterte nung panahon ng eleksyon, tas bigla kayo magbabago ngayon porket nabudol kayo, porket kayo ho ay ganito itong mga tao na ito porket lumulubog na yung kanilang barko, iiwan na nila si Marcos. Di ba? Bakit? Kasi nga baka sumama yung kanilang channel, mga ano yan, mga content addict yung mga animal na yan. For the views yung mga animal na vlogger na yan So bago pa lumubog yung kanilang channel, sasabihin nila para sa bayan kami ay nabudol. Ulul, tigil nyo ngayon katarantaduhan nyo. Kung nauuto nyo yung iba, kami pong mga Duterte supporter, di nyo mauuto. Legit po kami. Legit, organic. Kaya nga tingnan mo kahit anong paninira, hindi kailangan Si Pangulong Duterte, hindi mo kailangan i-depensa yan. Si Sara Duterte, hindi mo kailangan i-depensa yan. Yan itatayo. Kahit anong gawin mo. Bakit? Yung kanilang accomplishment, yung kanilang ginawa, ay organic. Ibig sabihin po nun, magsasalita yun para sa kanila. Feeling mo, sabi niya, kasi kung kailan ka kailangan ni Pangulong Duterte, kung kailan kailangan na suporta ni Pangulong Duterte sa mga vloggers, hindi niya pinagtatanggol. Ulul, sino ka? Sino ka para kailanganin ni Pangulong Duterte ipagtanggol siya? Huy, hindi kailangan alam mo, ang taong matino, ang taong maayos at magaling, hindi kailangan ipagtanggol. Sila ho ay
Magaling na. Hindi ho sila weak. Huwag mo igaya doon sa amo mo. Animal ka. Tigil mo yung katarantaduhan mo at mga imaginasyon mo. Ha? Dahil huwag mong gayahin si Pangulong Duterte. Iba si Pangulong Duterte. Organic, ika nga. Okay? So, gusto ko lamang po sabihin nyo kasi itong tarantadon to, iniisip niya bakit daw kami nanahimik habang nagbabakasyon. Kailangan daw kami ni Pangulong Duterte at ni Sara Duterte. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Ano ka si TP? Animal ka? Ganun mag-isip si TP. Kailangan. Hindi ko kailangan nila. Si Pangulong Duterte. Kita mo nga. Top 1 pa rin. Kahit anong paninira ng mga ibang politiko sa kanya. Kahit papasukin pa yung lintik na ICC na yan. Top 1 pa rin. Kahit to, tanggalin yung gikan sa masa niya. Top 1 pa rin po yan. Bakit to? Yung mga accomplishment niya nung 6 na taon niya bilang Pangulo, magsasalita para sa kanya. Ang problema kasi sa inyo, ginagaya nyo doon sa animal ninyong idolo. Huwag na kayo magmaang-maang kunwari. Huwag na kayong pretender kayo. Kaya tingnan nyo ano ginagawa ninyo. Nananahimik yung mga Duterte supporter. Aatakihin ninyo. Anti-style dyan, divide and conquer. Yan ang ginagawa ninyo. Kaya kayong mga Duterte supporter, huwag kayong magpapaloko dyan sa animal na yan. Tarantado yan. Sa totoo lang, pinapaikot lang kayo niyan. Ang tumbong ninyo, pinaiikot niyan para kunwari, Duterte supporter o antay na siya. Hindi ho antay yan. Nag-aantay, yun ang pwede. Nag-aantay lang yan. Siguro, malamang, hindi na pagbigyan yung gusto niya. Tapos ngayon sasabihin niya, para sa bayan. Ulo, baka para sa bayag mo, hindi para sa bayan. Para sa bayag mo kasi wala ka nun. Yun ang totoo, wala ka nun. Ngayon niya, hinahamon kita ng harapan. Simple lang naman Nag-akusa ka sa akin na ako ay bayaran. Patunayan mo lang na ako ay bayaran. Tapos patutunayan kung tanga ka. Mahirap ba yun? Wala ka talagang bayag. Kaya dapat hindi para sa bayan na sabihin mo, para sa bayag mo. Huwag tayo maglokohan. Lokohin mo na yung mga tansumong gullible, yung mga utu-utu mong followers, lokohin mo na. Pero kaming mga tunay na lehitimong DDS, hindi mo kami maloloko. Dahil kami, nanindigan kami sa tabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung panahon ng eleksyon. Hindi kami nagpatinag. Di ba siniraan nyo nga sino? Si Pangulong Duterte, si Senator Bongo, siniraan nyo yan nun Kung ano-ano sinasabi nyo nun Di ba? Tas ngayon, babawi kayo dahil lulubog na yung barko nyo. Anak kayo ng wedding. Wala kayong buto. Ika nga, wala kayong ganyan kayo kahinang mga nilalang. Porket lulubog na yung barko ninyo, iiwan nyo na yung kandidato ninyo. Di ba? Bakit? Kami ba? Kaming mga Duterte supporter na si Isko ang aming pinili. Iniwan ba namin si Isko? Ako, hindi ko iniiwan si Isko. Isa yan sa ikakampanya ko bilang senador. Si Pangulong Duterte, ikakampanya ko yan. Kita mo, nananindigan kami. Ikaw, anyari sa'yo, Brad? Wala ka kasing boto. Ika nga, wala kang paninindigan. Kung para sa bayan mo, nek-nek mo. Para sa bayan mo, katarantaduhan, Brad. Huwag mo kaming utuin. Pwedeng mauto mo yung mga tansumong mga followers, pero kami mga Duterte supporter, dili mo kami magloko ba? Dili mo maloko mga lalong-lalo na mga taga Davao, mga taga Mindanao. Dili mo maloko, lokohin mo mga kapwa mo. Okay? So, mga kababayan, itulak pa natin si Pangulong Duterte bilang senador. Tumakbo sana siyang senador. Tapos maganda niyan, pagtakbo niyang senador, push natin siya na maging Senate President. Ang ganda niyan, Brad. Yan ang gusto kong mangyari talaga. Senate President siya. Diba? Ang ganda niyan. Okay. Ulit na vlog